Bumabati po ako na isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat mga idol. Welcome back po ulit sa aking munting channel, Danits Vlog. Meron po akong home service o re-repair po na isang twin tub na washing machine. Brand po nito ay Sharp. Yan po, gigawatt, 7.5 kilograms. Ang kanya pong model number AS-7525T. Yan po. Ang problema daw po nito, ito daw po nung huling paggamit daw po ay nakaka-ground. Sabi daw po nung huling gumamit po nito o naglaba po. Kaya ito po yung aking gagawin para mawala po yung ground nito. Dahil sa akin din naman pong mga experience, kaya po nagkaka-ground. Ang mga ganito po, ito po ay may tumutulo po sa ilalim. Ito po mga ganito. Kung titingnan nyo po, o mapapansin nyo po, itong kanya pong pag-ikot niya naman po, okay pa po. Yan o. Maganda pa ang pag-ikot po ng pulsator niya. Ayan o, ng washing po. Kaya nga lang po, ito ay nagkakaroon po ito ng mga tagas dahil po sa yung gitna po niyan ay yung may oil seal. Yung pinaka gear case po niya. Kaya doon po yan. Dumadaan po yung tubig doon sa ilalim, kaya pagka umikot po ang pulya, ay tumatalsik po sa mga motor po nito. Alin man po ng motor ng washing o kaya naman po ng dryer. Ang sunod ko pong gawin dito, dahil ako po pumunta na po dito sa likod, ay akin pong tatanggalin muna po itong dalawang tornilyo sa cover po ng body niya. Para makita po natin na meron pong tumatagas po sa ano po nito, sa ilalim. Kaya po nagkakaroon po ito ng ground. Ayan, natanggal na po ang dalawang tornilyo sa cover. Ayan, nilapit ko po ang camera para makita po natin. So ayan po. Yan po mga basa-basa pong yan. Yan po galing po dun sa gear case po niya. Saka po yung motor po ng spin dryer. Ito po yung side pong ito. Ayan o, may kalawang po dito. Yan po yung side po ng papunta po dun sa kanya pong gear case. Ayan, medyo madilim. Ayan o. Yung banda po dito side, wala pa pong kalawang. Tapos yung pinakaibabaw po ng coupling, wala naman din masyadong kalawang. Kaya nga lang ay yung ebidensya po niya ay yung sa may gear case po. Ayan o. Ito po, ang gagawin ko na po dito, kakalasin ko muna po yung isang tornilyo po diyan sa coupling ng spin dryer para mapaghiwalay po natin. Tapos ito pong pambelt, tatanggalin ko muna din po yan. Tapos, yung pong isang tornilyo po dito sa pulsator niya po, akin din pong tatanggalin yan para mapalitan ko po ito ng ng gear case. Ayun, yung pong gear case na yan o. Yan, ito muna po ang aking tatanggalin muna itong aring sa brake niya po. Tataas ko muna po dito ang door switch o ang cover po ng spin dryer. Tapos aring tali niya po, aking pong alisin po itong tali. Tapos itong cable tie po dito sa wirings niya ay aking pong puputulin muna. Mamaya ako po ito ibabalik pagka napalitan po natin ng gear case. So ayan. Tapos ang sunod ko pong gawin na dito, tatanggalin ko po itong tornilyo na nakapaikot po dito. Ayan o. Isa, dalawa. Hindi natin tigalwa rin. Di bali 4, 6, bali 7. 7 tornilyo po ang tatanggalin ko po dyan para mapaghiwalay po natin yan. Kukuha lang po ako ng pansapin na karton. Yan, tanggalin ko muna po itong tornilyo dito po sa body niya para mapaghiwalay ko po ito at mapalitan ko po ng bagong gear case. Yan, muna po ito tayo. Yan, hindi masyadong kita. Ayan.
Sana tumumba ang ating tripod. Ano po itong dalawa pa dito ng tornilyo. Butit nakikisama po ang mga tornilyo ngayon. Medyo madali pong kalasin o baklasin. Minsan po pagka kinalawang kahirap pong tanggalin ng mga tornilyo. So yan. Isa na lang ang aking tatanggalin. Dito naman sa may harap niya. May isa pa ditong tornilyo. Ayusin ko muna ang tripod. Para wala na yata nakalimutan. Tanggalin na tornilyo. Yan. Bali, ano yan? Bali 7. Ang sunod ko pong gawin diyan, ay tatanggalin ko naman po yung ano dito. Isang tornilyo po sa, lapit ko po ang camera. Iyan po sa ano, sa spin dryer. Mag-iwalayin ko po itong shafting ng tab. Saka ng coupling. Dito po na dito ang tornilyo. Gagamitin ko po dito itong T na 8mm. Medyo na dulas pa dito, pagkakalas. Tingnan ko kung makakalas ko na ng kamay ito. Marami nang naiikot. Kaya ko na itong tanggalin. Ayan po, natanggal na isa pong tornilyo dito sa shafting ng tab. Tapos ang sunod ko pong gawin, ang pagtatanggal po nito, hawakan ko po dito yung ano, yung basket niya po dito. Tanggalin ko muna po sa ibabaw nito. Itong basket, hawakan po ng isang kamay. Tapos yung po isang kamay dito po sa coupling. Paikot-ikotin ko po ito. Ayan, nahugot na po o nabunot na. Tanggal ko na po yung, layo ko muna po ng konti ang camera at baka maatrasan ko po. Ayan, tapos hilahin ko po ito, itong ilalim. Ilabas po itong hose. Ayan, nilabas na. Tapos dito po ilagay sa side na ito. Yan po ang gear case po niya. Yan po yan, wala pa pong ingay po yung ano yan, yung pag-ikot po ng washing. Okay pa po yung gear case niya. Naging problema nga lang po, kaya po ating papalitan po ng bago yan. Ay may leak na po ang tubig niyan dyan. Tumatagas na po yan, kaya nagkakaroon po ng ground. Ayun po ang ating gagawin para matanggal po ang ground. Dahil kita naman po yan, ang gear case po yan, may mga dumi na po. Yan po yung tubig na lumalabas po doon sa, ano niya, sa taas. Bumababa po yan dyan sa oil seal. Ito po yung sinasabi ko na yan. Yan po mga guhit na yan. Ito, sa body niya. Yan po yung talsik po ng tubig. Pag umiikot po ang yung belt. Tapos ito po ang motor niya ng washing. Yan ang kanya pong pinakasahig. Marami ng basa po. Kaya nababasa po yung mga wirings niya. Tapos natatalsikan po ang motor po ng spin dryer o kaya naman po ng washing. Kaya po nagkaka-ground. Yan, kaya po akin pong papalitan po ito ng bagong gear case. Ito po ang bago pong gear case na ipapalit ko po. Ito po ay ang shafting niya po ay tinted. Yan po. Kaya sunod ko pong gawin dito ay akin po itong tatanggalin ko lang po itong tornilyo nito ng gear case. Ito po ay 4. Yan, hindi ko na po ipapakita ang pagtatanggal po niyan. Pagka natanggal ko po yung tornilyo, balikan ko po kayo. Ayan, natanggal ko na po ang 4 na tornilyo po dito sa gear case niya. Ang sunod ko naman pong gagawin dito,
ay aking kukuha lang po ng flat screw para matanggal ko po itong gear case. Ayan, para nauga naman. Parang hindi na yata kailangan ng flat screw. Ito po ay inuuga-uga lang. Ayan o. Madali pala naman tanggalin ito. Tapos ay ating hihilahin. Ayan, natanggal na po. So ayan, pagkatanggal ko po nitong gear case nito, akin po munang binuksan yung tornilyo para maipakita ko po sa inyo na may tubig po ito sa ibabaw. Ayan o, natulo pa. Yan. Kahit okay pa po itong umikot, ay ito po yan o, pagka napuno po ang gear case ng tubig, ito po itatalsik na po sa mga wirings at saka sa motor niya po. Ayan o, para makita nyo rin po na tunay po yung sinasabi ko na ito po ang nagiging dahilan kaya po kinakalawang po ang mga motor. Ayan, ito po yung ating papalitan po na bagong gear case. Ayan. Ang sunod ko pong gawin dito, dahil papalitan na po natin ang gear case yan, ang atin naman pong titingnan dito itong guma niya. Atin pong titingnan kung magkasing kapal po siya. Tatanggalin ko muna po ito ng flat screw. Itong nasa bago po na gear case. Ay, lalagay ko muna po dito. Tapos ito po yung ating sa papalitang gear case. Tingnan natin kung alin po ang aking ilalagay na guma. Minsan po, mas makapal po yung ano nito, yung original. Ayan o. Tapos, ilagay ko po dito sa flooring. Tapos akin pong pagpapantayin. Kung alin po mailagay. Ayan, sa tingin ko naman po, mas makapal po yung sa bago ng konti dahil ito po pag hinapit po natin ang tornilyo, ito po tutulak pa ng konti. Kaya ito po ang ikakabit ko po itong sa bago. Ari yun doon sa ating pinagpalitan. Dahil mas makapal po siya, kaya yan ang ating gagamitin po. Ayan, sunod ko na pong gawin dito. Ikakabit ko na po itong 4 na tornilyo po dito. Tatapat lang po natin ito doon sa dati niya pong tornilyuhan. Dahil yan naman dating tornilyo niya, okay pa at hindi pa lustrade yan. Kaya doon ko pa rin ilalagay ang tornilyo. Kaya pagka po ating nilapat po itong ganito, ating pakikiramdaman po kung yung guma doon sa ito, sa ibabaw ay kung pagka ating tinornilyo po ay nakalapat para hindi po tumagas ang tubig. Kaya tapat ko lang po ng ayos ito. Tapos, kukuha po ako ng isang tornilyo. Aking ilalagay dito. Tapos, kuha tayo ng Phillips screw. Yan, nakalagay na. Tapos, dito ko po ito lalagyan sa kanyang paikis dito. Ng padalawang tornilyo. Huwag muna masyadong higpitan po dahil hindi pa po kumpleto ang 4 na tornilyo. Yan, ito na ang patatlo na tornilyo. Tapos, pa-4 na ito. Yan, tapos ito po yung aking hahapitan na ang 4 na tornilyo na ito. Yun, isa. Tapos ito ang padalawa. Ito ang patatlo. Ayan, okay na. Hapit na. Ito naman ang pang-4. Ayan, okay na. Naikabit ko na po ang 4 na tornilyo ng gear case. Siguro po yung sunod ko po ditong gawin dito, akin muna po itong pupunasan. Ito po mga nabasa po dito sa loob niya, yung mga wirings niya po, pupunasan ko po yan. Tapos yung mga kaunting niya, mga dumi-dumi, akin pong babawasan po ng dumi yan. Balikan ko po kay mamaya pagka aking kakabit na po yan. Ayan, update ko po kayo sa ginagawa ko po na twin tab na washing machine na Sharp. Ito po yung linis ko na po ng bahagya ito. Napunasan ko na po ng basahan ito. Yan, pasensya na po kahit madumi ang kamay dahil ito nabasa po ito ng sahig nito. Kaya ito po yung nilinis na po ito. Ayan, pinunasan ko po ito. Pati itong pulya niya.
Nilinis ko po yan para yung pag naikinabit po natin yung pambelt, malinis na po yan. Sunod ko pong gawin dito, ito po yung aking lalangisan po itong shafting ng spin dryer po. Ito po yung kadugsong po ng tab po. Langisan ko po itong, itong shafting po. Nabaklas na po natin ito para sigurado po tayo pagka ating kinabit po ito na wala pong ingay sa pag-ikot po ang spin dryer dahil ito po ay nagiging problema po kaya maingay dahil natutuyan po ito na langis dahil ito po ay bushing tapos shafting. Ito yung belo niya. Tapos ang gagawin ko po dito, itutulak po natin pataas yung belo. Tapos itong medyo na dry na ito, atin pong iliha ito. Nilagyan ko po ng langis yan para malinis po natin itong nito, shafting. Ayan, tapos punasan ko po ng basahan. Ayan, oh. Parang may may marka pa ng pagkakatuyo po ng langis. Kulang pa yata sa liha. Itong shafting. Lihahin ko lang po ito ng ayos. Tulak pa ng kaunti. Ang shafting pataas. Ang ang belo. Para hindi po tayo magbaklas kabit po pag maingay at inatornilyohan na po lahat yan. Tapos pagka tinisting maingay, makakapaglangis pa po tayo nito ng mahirap po kasi pagka yung pa dukot-dukot lang po ng paglalangis nito. Mangyayari dito ay ating kakapain lang ito pagka yung ating na tornilyohan na po. Kaya habang hindi pa po natin na tutornilyohan po lahat, ay lagyan na po agad ng langis ito. Kaya pagka po nalangisan, yan, medyo itulak po natin para pumasok po yung langis pa sa loob po ng bushing shafting niya. Yan, Yan, siguro na may pwede na po yan. Dahil atin nalangisan na yan. Ang sunod ko na pong gawin dito, akin na pong ikakabit po itong dryer na ito dito. Isang tornilyo lang naman po yan. Tapos akin tutornilyohan na po yung paikot na yan. Babalikan ko na lang po kayo pagka i-final testing na po natin. Hindi ko na po ipapakita ang pagtutornilyo po nito. So yan, update ko po kayo sa aking ginagawa. Ito po yung na tornilyohan ko na po ito ng paikot sa body niya, 7. Tapos naayos ko na po ang mga wirings niya. Ayan, tinaas ko na lang po itong close-in wire connector. Ayan po, pagkakakabit ko po dyan, nilagyan ko po ng cable tie. Tapos naikabit ko na po yung brake ng spin dryer. Ayan, ito naman hindi ko tinanggal kanina dahil pwede naman baklasin kahit nakakabit yan. Tapos naikabit ko na rin po yung pulsator niya. Ayan po, na-tornilyohan ko na po na isa. Tapos nalagyan ko na rin po ng tubig yan. Para ma-testing ko na po ito. Sasaksak ko na po ang nito, power cord dito sa saksakan. Atin pong titingnan pagka pinaandar po natin kung may leak po ang tubig nito mamaya sa bago pong gear case na ipinalit po. Punta na po ako dito sa sa wash timer. Ito nga pala pong wash timer niya, ito po dati na ipagawa na rin po ni nanay. Napalitan na po ito ng bago. Kaya ganito na po ang tapat nito, pero okay naman dahil siya naman po yung nag-automatic naman, namamatay. Hindi na naayos yung pagkakalagay nitong handle nito, yung pihitan po ba. Hindi tapat sa O, pero okay naman yan. Kaya sunod ko na pong gawin dito, akin po itong pipihitin ng wash timer. Akin po titikling yung bago pong gear case na atin pong pinalit. Kaya umikot po agad po siya. Tapos bumalik din po siya, forward saka reverse, okay naman po. Maganda ang pag-ikot po niya, walang ingay, palibasa nga po yung bago. Yan, okay na po yan. Tapos pumunta po tayo dito sa spin dryer. Akin po itong papaandarin muna bago po ako umalis ulit. Hilitin ko po spin timer.
Yan, wala naman pong problema yan. Tumining na. Gumana na po yung spin dryer. Pupunta po ako dito sa baba para matingnan ko naman po yung pag-ikot po ng gearcase niya. Wala pong tagas po or leak. Para maiwasan nga po yung ginawa po natin na ground. Para hindi po mag-ground po yung may-ari nito. Yan po yung spin dryer. Oh. Yan, umiikot po yung spin dryer. Ayan, wala naman pong ano, wala naman tagas o tumatalsik po na tubig po. Yan o, ilagay ko po dito yung aking kamay para makita ko rin po, para sigurado po at sure ball na walang tatalsik dito para ayos ang ating ginawa. Yan, ang akin naman pong kamay, wala naman pong tumalsik, ibig sabihin okay na. Gawa ko na po ang problema po ng twin tab na washing machine na ito. Siguro po hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog na ibinahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyo pong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, ako po nagpapasalamat po ng marami sa lahat po ng silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga bago pong napadaan o napadpad po sa aking pong channel, maraming salamat po sa mga nanood po ng upload ko po ng mga video. At sinashoutout ko rin po ang may-ari po ng washing machine na ito, si Nanay. Yan, maraming salamat po, Nanay. Yan, kumaway na si Nanay. Mega love shoutout po kay Ate Lina at Limandal. Yan, maraming salamat po. Yan, God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw po nating mga hanap buhay. Bye-bye na po at maraming salamat po mga idol.